Ito po ang dating kabukiran ng Barangay San Vicente, Apalit, Pampanga na ngayon po ay isang palaisdaan at mistulang lawa na. At narito po ang PNR right of way. Bahagi ito ng Phase 2 ng North-South Commuter Railway na kilala rin bilang Malolos-Clark Railway Project. May habang 53 kilometro ang rail segment na ito at may 6 na istasyon. Ang Kalumpit, Apalit, San Fernando, Angeles, Clark at Clark International Airport Station. Tampok dito ang kauna-unahang Airport Railway Express Service ng Pilipinas. Magiging 55 minuto na lang ang biyahe mula sa Clark International Airport patungong Buendia sa Makati. Mula sa kasalukuyang 2 hanggang 3 oras. Ngayon naman ay samahan nyo akong tuklasin ang mahigit 8 kilometrong kahabaan ng proyektong ito. Ang haba na. Palit pa ba to? Nababagtasin ang matubig na tanawin sa bayan ng Apalit, Minalin at Santo Tomas sa lalawigan ng Pampanga. Makikita natin kung paano ang swampy areas na ito ang magbabago ng lubos sa transportasyon ng Pilipinas. Gamit ang aking motor ay nagsimula ako dito sa Malolos, Bulacan. Hello, good morning. Ngayon ay March 22 at ito na ngayon ang NSCR Malolos Station. Sa ngayon makikita natin mahigit 50% na yung nakabitan ng roof trusses. Kahanga-hanga talaga itong Sumitomo Mitsui Construction. Tingnan nyo dito sa NSCR Phase 1, sila pa lang yung may mga nakatapos ng istasyon. Tataka lang din ako, magpasa hanggang ngayon wala pa ring roof trusses doon sa Contract Package 01. Tapos ito namang kulay yellow na LG ng HMDJB. Nandito na mismo sa tapat ng Grand Royal. Dito yan sa Bulihan, Malolos. Ayun yung Form Traveler. Pero dito muna tayo sa lumang truss bridge dito sa Pampanga River. Ito yung bagong tulay na gawa ng panahon ni President Arroyo. At yung daanan dati ng mga sasakyan ay dito sa lumang truss bridge na ito. Kundi rin ako nagkakamali, guys. Yung PNR right of way noon ay halos katabi lang nito. Sige, so tayo rito. Sinara na to sa publiko, sira na kasi talaga. Okay. Mapapansin nyo, ito yung daanan ng sasakyan, no? Tapos sa katabi lang mismo nito, ito yung mismong dinadaanan ng trenon. Tapos nung year 2000, nagsagawa ng panibago, mga steel bakal pa pala yung gamit dito. Sa madalit sabi, yung PNR right of way medyo nahilig papuntang kanluran. Tapos ito na yung Pampanga River. Medyo malaki yung ilog na ito. Kaya ang nangyari dito ay ginamitan ng balance cantilever bridge. Ayan, ito na, meron ng formworks dito sa southern side to. Ito yung northern. Papakita ko sa inyo yung time-lapse video kung paano ginagawa yan. Ang pagkakatanda ko, ang span nito ay 60 meters dito, tapos 90, tapos 60. Sa mga tuwid, may haba itong 210 meters. Itong magiging tulay na ito dito sa Pampanga River. Ngayong 2024, tingnan natin kung makakadaan pa rin tayo dito sa PNR right of way HMDJB. Slow down. Tulad nung sinasabi ko dati sa mga nakarang vlogs natin, malapad na tong right of way na to. Itong existing yung luma, nasa 10 metro siguro sa taya ko. Hanggang ngayon makikita natin may nakakadaan pa na tulad ko. Meron ding residente, andito pa rin sila. At nakapanayam ko naman si Ginoong Manuel Abalos. Dito kayo nakatira? Apo. May sinabi na po ba sa inyo? Halimbawa, kayo po ba i-relocate o binayaran? Dapat ma-relocate ako kasi hawak ako ng disability po. Hanggang ngayon hindi pa kayo nababayaran? Nabigyan po kami 53,000. Siguro may 3 buwan na lumilipas. Matagal na ako rito, panahon pa ni Ramos, nandito na ako. Hindi na maulis to, nandito ako. Yung lahat ng bahay rin sa site,
hindi ako nakasama, naiwan ako. Meron nang umalis. Meron nang umalis, merong naiwan na yung iba kasi ayaw umalis kasi ayaw walang pupuntahan. Pero ang hinihintay nyo, ma-relocate Yun ang kayo the ng best, gobyerno. yun ang the best, Opo, kahit yun alisin naman, kami dito. Kasi ang hirap ng wala ka uwian, di mo alam saan mo dadalhin, may pabahay ba o ano. Kaya dapat to may pabahay yan. Oo, Kaya kasi- may Northville eh. Hindi ko sapat yung 3,000. Oh, pero Hindi ang ko ako bayad nga yun. sir, hindi ko hangad yung pera eh. Hangad ko magkabahay kami. Kahit maliit lang, basta may mauwian kami. Sige po sir, ano, nagtatanong lang ako kasi nagtataka po ako. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin no. May manangangalakal na, nahiri umalis. Yan, nandito pa rin sila guys. Nabanggit ko na to dati. Kailangan rin talaga silang ma-relocate dahil hindi naman sila parang aso lang na basta-basta pwedeng paalisin. Pero eto ngayon, hindi na pwedeng makadaan. Dati nakakadaan dito. Pwede dito? Ah, sige. Foundational works na sila rito. Kaya bawal nang pumasok eh. Pero makakadaan pa rin dito sa gilid. Wow. Ayos ah, nagawa mo pa yun ng paraan. Nasecure na ng contractor yung lugar. Ito na yung unang nairekta ng Hyundai Megawide at Donga Joint Venture. As expected, nakakapagsimula na sila ngayon doon sa Apalit Station dahil tapos na yung viaducts. And guys, ito na yung Apalit Station. Pansin lang dito guys, baka lang ginamit dito sa column at beams. Anyway, ang purpose nito is pang mabilisan na gawain. No, kaiba dun sa phase 1. Dito sa timog ng Apalit Station, makikita ang mainline substation. Ang purpose po ng gusaling ito ay ito ang magko-convert ng akmang voltahe para sa ating mga magiging tren. Balikan ko lang po yung binanggit ko kanina na Northville 10 dito po sa Apalit, Pampanga. Bali noon pong panahon ni Pangulong Arroyo, ito po ang ginawang resettlement area ng mga nakatira dito po sa PNR right of way para mabigyang daan ang pagsasagawa ng North Rail Project, at malauna naman ay nakansela dahil sa alegasyon ng anomalya at korupsyon noong panahon po ni Pangulong Noynoy Aquino. And for our reference, narito po ang 3D rendered image ng NSCR Apalit Station. Makikita natin dito na mahigit 50% na silang tapos dito sa structural works ng NSCR Apalit Station. Ito ay ang resulta ng paggamit ng bakal na column at beam dito sa nasabing istasyon. At sa palagay ko, ang implementasyon na to ay all across sa Malolos Clark Railway Project. Ipapakita ko naman sa inyo ang site development plan sa ground level ng Apalit Station. Makikita dito sa plano na ito ay magiging accessible sa pamamagitan ng Apalit, Macabebe at Masantol Road. Matagal-tagal ko talagang hindi napuntahan ng segment na ito dito sa Apalit. Kaya medyo nasorpresa ako nang makita ko nakalayo na talaga itong LG at out of range na itong ating drone. At dito po magsisimula ang mistulang lawang lugar na dadaanan ng NSCR. Marahil ay nasisiyan ka sa video kung naabot mo ang bahagi na ito. Paki-click na lang ang like button at malaki ang naitutulong nito dito sa aking channel. Maraming salamat. Ngayon nandito tayo malapit sa Old PNR Apalit Station. Ito lang yan. Subukan nating dumaan dito. Papunta dyan hanggang makarating mismo sa PNR right of way. Tingnan natin kung makakarating tayo dyan malapit sa LG. Kabok. Okay, nandito lang tayo ngayon sa batching plant ng HMDJV. Dito ginagawa ang kanilang mga segmental box girders. Yun nga oh. Laki rin na nasakop ng HMDJV dito. Pero ang pagkakalam ko diyan, list lang yung lupa na yan. Hindi nila nabibili. May daan to papunta sa Pilapil. Kahit yung makita lang yung ano. May daan naman. Thank you, Sarah. Yan, palaisdaan na naman. Yun, nakita natin yung LG na kulay green. Yan, at least hindi naman tayo na aksidente.
haba na. Palit pa ba to? Ito yung papunta sa Palit Station guys. Ito naman papuntang San Fernando, Santo Tomas, Pampanga. Tapos ayun na yung kulay green na LG ng HMDJV. Tagumpay. Ito po ang kabukiran ng Barangay San Vicente, Apalit, Pampanga na ngayon po ay isang palaisdaan at mistulang lawa na. At narito naman po ang PNR right of way. Ito na ang mistulang lawang lugar na dadaanan ng NSCR. Ayon sa mga residente na nakapanayam ko dito, dati itong kabukiran at napapagtamnan ng mga palay. Pagdating naman ng year 2000, mabilis na inabot ng tubig alat ang mga bukiring ito. Kaya hindi na posibleng tumubo ang mga palay na dating naitatanim dito. Ito ang kulay green na LG ng HMDJV. Natatandaan ko pa, noong Abril ng taong 2022, ito ang unang na-deploy na launching gantry bago dumating sa Apalit Station. At ayon naman sa matiyaga akong pagbibilang ng mga natapos ng span, naka 62 spans na rin sila dito. Katumbas naman ito ang nasa 2.4 kilometers na completed viaducts. Mula naman sa LG na ito ay mayroon pang 6 na span bago nila may connecta dito sa panibago pang set ng completed viaducts. Ito ang dating PNR line at katulad doon sa Balagtas, Bulacan, mas pinabanayad ang kurbada dito nang sa gayon ay kaya pa ring manatiling tumakbo ng mga airport express trains sa bilis na 160 km per hour. Ngayon ito naman yung kulay orange na LG ng HMDJV. Dati itong nasa Kalumpit Station. Sa ngayon naka 29 spans na sila dito. At katumbas naman ito ang nasa 1.1 kilometers na completed viaducts. Suma total ang dalawang LG ng HMDJV ay narito na sa bayan ng Minalin, Pampanga. At dahil ganito ang nakita kong sitwasyon habang nagpapalipad ako ng drone, minabuti kong pumunta at sumulong pa ng husto papunta sa bayan ng Santo Tomas. Nabalitaan ko na tong kalsada na to. Ito yung bypass road mula dito sa Santo Tomas papunta ng Guagua at Lubao doon sa Pampanga. Bali ito ay kukonekta sa North Luzon Expressway, dadaan sa bayan ng Santo Tomas, Minalin, Guagua at Lubao. Makakatulong dito sa pag-decongest doon sa Jasa Road, doon sa San Fernando. Ngayon we are now heading west. Tumbukin natin itong PNR right of way. Ito guys, parte pa rin ito ay parang lawang lugar dito sa Santo Tomas. Malaki-laki na rin yung naitambak nila rito. Approaching na tayo dito sa dulo. Tapos kita na rin dito yung PNR right of way. Meron na rin silang form traveler dito. May mga steel reinforcements dito. Kainitan po talaga ng araw ngayon. Nakapanayan po natin yung mga workers dito. At nilinaw po nila sa atin. Dito sa PNR, ilalim. Doon rin sa kabilang panig, sa Minalin, ginagawa rin. Magkakasabay. Ito, Lubao. Lubao at saka Guagua. Okay. Thank you, Sarah. At sa ngayon, wala po talaga akong masilungan. Dito po muna tayo. Yan, sa tunnel. Ang bahagi ng NSCR project na ito dito sa Santo Tomas, Pampanga ay ang contract package N02 ng Acciona Dalim Joint Venture. Narito ang boundary ng bayan ng Minalin at Santo Tomas, Pampanga. Habang narito naman ang section boundary ng dalawang contractors, ang Hyundai Megawide Joint Venture at ang Acciona Dalim Joint Venture. Ito ang 8 kilometrong kahabaan ng mga swampy areas na dadaanan ng NSCR viaducts sa 3 bayan sa Pampanga. Talagang kapanapanabik na ito ay matapos at mapakinabangang tunay ng bawat mamamayang Pilipino.